Unang yugto, unang kabanata. Ang mga may mortal na buto. Lumalaban sa tadhana ng langit. Lahat sila ay dapat patayin. Ang lahat ng may mortal na buto. Huwag magtira kahit isa. Xiao Chan. Kuya Fuyaw, handa ka bang makipagtali ng kaluluwa sa akin? Upang mabuhay at mamatay ng magkasama. Wow! Oh! Napakadalisay ng espiritual na ugat ng ate na ito. Eteryal na espiritual na ugat. Ito ang eteryal na espiritual na ugat na minsan lang makita sa loob ng 1,000 taon. Tiyak na uunlad ang ating sekta ng Qingzuan. Diyos ko, isang ang eteryal na espiritual na ugat. Isang henyo na minsan lang lumitaw sa loob ng 100 taon. Hey! Tutulungan kitang itago ang iyong espiritual na ugat. Isang halong espiritual na ugat lang pala. Isa na namang walang silbi na nag-aaksaya lang ng oras. Huwag mong sayangin ang oras namin dito, ikaw na may halong ugat. Pumunta ka sa likod ng bundok at magtrabaho sa silid ng mga utusan. Simula ngayon. Si Yanran na ang direktang alagad ng pinuno ng sekta ng Qingzuan. Bukas na para sa kanya ang lahat ng kagamitan sa pagsasanay ng sekta. Magsanay kang mabuti. Huwag kang susuko. Salamat po, Ate Yanran. Naku, masamang balita. Nawawala si Ate Yanran. Hinanap na namin sa buong sekta pero hindi siya makita. Kung hindi pa rin natin mahanap si Yanran, mag-impake na kayong lahat at lumayas. Fuyaw, 3 buwan nang bumaba ng bundok si Yanran at hindi pa bumabalik. Mag-iingat ka sa iyong paglalakbay, hanapin mo siya. At iwi mo siyang ligtas. Hindi ko po kayo bibigyan, guro. Hahanapin ko po at ibabalik si Ate Yanran. Mabuti naman, sa wakas ay maaari na tayong umalis. Upang hanapin ang mga labi ng mahal nandi. At ibalik ang aking kaluluwa. Sige, umalis na tayo. Hahanapin natin si ate at ang kanyang pamana. Ang malawak na sansinukob. Ang 5 elemento ang nagtatakda ng dao. Ang bagwa ang nagtatatag ng batas. Ang binatang may mortal na buto ay pumasok sa nasasakupan ng multo ng taiksuan ng may pagsuway. Napakalaki ng santuaryong ito ng dao. Fuyaw, ang santuaryong ito sa dagat ng kawayan, ay nagtatago ng pagkakataon para sa pagsasanay. Patatagin mo muna ang iyong antas ng lakas. Bago hanapin ang pagkakataong linisin ang espada ng emperador ng tao. Ituon ang iyong isip at pakalmahin ang puso. Upang likhain ang iyong tunay na primodyal na anyo. Gaano man karaming panganib ang nasa harap. Lalabanan ko ang tadhana at magpapatuloy ako. Nagkamali ako ng kalkula. Ang kakaibang galaw na ito sa dagat ng ulap ay umakit sa maruming enerhiya ng mga masasamang demonyo. Lapastangang nilalang, lakas ng loob mong manggulo rito. Naku, ito ay anyo ng isang ika-4 na antas ng masamang demonyo.
Ika-4 na antas ng masamang demonyo. Paanong nagkaroon ng ganoong nilalang sa lugar na ito? Ito ang bundok ng demonyo, umatras kayo bilis. Isang huwad na alarma lang pala. Walang kakaibang galaw sa bundok ng demonyo. Umiwas muna tayo sa panganib at magpahinga. Ang mortal na buto na lumalaban sa tadhana. Mahaba pa ang landas sa hinaharap. Ang paglalakbay ng pagsasanay sa nasasakupan ng multo ng Taiksuan ay nagsisimula pa lamang. Unang yugto. Ang mga sakuna ng mundo ay nakatago sa malapit. Sa ilalim ng kapayapaan, ang mga lihim na agos ay matagal nang nagngangalit. Ang landas ng pagsuway ay hindi kailanman naging tahimik. Ang panandaliang kapayapaan ay hindi kailanman magtatagal. Espiritual na ugat. Pamamaraan ng pagsasanay. Mahiwagang gamot. Espiritual na hiyas. Ang singsing na ito ang gagabay sa iyo upang mahanap ako. Sundin ang gabay at matutuklasan mo ang pagkakataong iyon. Napakalakas ng espiritual na enerhiya sa lugar na ito. Nararamdaman ko ang isang nakatagong ugat ng espiritual na lakas. May nakatagong panganib sa daang tatahakin. Isang hindi kilalang panganib ang tahimik na lumalapit. Siya ang ikalimang antas ng masamang demonyo na si Zuyuan. Ang demonyong Gaoshe. Tunay ngang mahirap siyang harapin. Tahimik na pinapanood ng pinakamalakas na eksperto ang labanan. Ang mapanghimagsik na kabataan ay nakakuha na ng pansin ng mga pinakamalakas na sekta. Ang pagkakataon sa lupain ng paglipol ng demonyo na nanahimik ng 10,000 taon ay nagpakita na. Ngunit sa sandaling hawakan ng kabataan ang pleke. Kumilos na ang pinakamalakas na eksperto sa tuktok ng bundok ng demonyo. Siya mismo ang bababa. Unang season, ika-4 na episode. Binalot ng madilim na hamog ang kabundukan. Ang hangganan ng yin at yang. Ang pagkakataon at panganib ay laging magkasama. Ang landas ng katuwiran, ang landas ng pagtawag ng espiritu. Ang umaagos na kapangyarihan ng mga agimat. Ngunit dumadaloy muli. Puksain. Hindi ko akalaing nakatago rito ang isang sinaunang sagradong kayamanan. Saan na ba nanggaling ang banayad na enerhiyang ito? Ang kabataang may mortal na buto. Patatagin ang landas ng paglilinang. Isang malaking pagbati. Tahimik na nagpakita ang nagtatagong immortal. Tahimik na naghahatid ng tapat na pagpapala para sa landas ng paglilinang. Sino nga ba ang makapangyarihang immortal na ito? Ang dakilang eksperto ay hindi nag-iwan ng pangalan. Matapos magbigay ng pagbati. Tahimik siyang naglaho sa mga ulap at hamog ng langit at lupa. Ngayong matatag na ang aking antas ng paglilinang. Oras na para alamin ang iba pang lihim ng mundong ito. Ang lupain ng bundok Banshong sa harap ay nagtatago ng mga magigiting na espiritu. Maaari tayong pumunta roon upang mangalap ng impormasyon. Ang mga espiritu ng bundok ay nagtatago sa dilim.
Lagi silang may pagdududa at puot sa mga estranghero. Magpakita ka na agad. Wala akong balak na saktan ka. Natatakot ang mahinang espiritu sa lakas ng matuwid na landas. Inalis ang kanyang pag-aalangan. Kusa siyang sumuko at nakiusap na patawarin. Wala po akong masamang intensyon. Kung gayon, didiretsuhin ko na. Gusto ko sanang magtanong sa'yo. Nakatanggap ng balita tungkol kay Ate Zia ng sekta ng Kingsuan. Puno ang puso ng pananabik na makita siyang muli. Ang kabataan sa kasalukuyang mundo. Ang mga pahiwatig tungkol sa kanyang hinahanap na mahal sa buhay ay nagpakita na. Puno ng pananabik ang puso ng kabataan na magkita silang muli. Nagagalak ang kaluluwa ni Fuyao. May kakaibang galaw ang mga demonyo. Nasa panganib ang sekta, bumalik ka agad. Kung magkaroon man ng pagbabago, mag-ingat ka, mag-ingat ka. Maghanda agad kayo. Isang napakalakas na masamang enerhiya ang mabilis na lumalapit mula sa likuran. Ang sagradong kayamanan ng kabilang buhay ay nagpakita sa himpapawid. Ang hangganan ng buhay at kamatayan ay tahimik na nagtatagpo rito. Opisyal nang dumating ang panganib. Ang malamig na enerhiyang ito, higit na mas malakas kaysa sa mga nakaraang kapangyarihan ng demonyo. Nagpakita ang tagapangalaga ng kaayusan ng yin at yang at nagtanong ng may otoridad. Isang mortal na tagapaglilinang ang nangahas na pumasok sa hangganan ng yin at yang. Alam mo ba ang mga batas sa lugar na ito? Naparito lamang ako upang hanapin ang aking kamag-anak. Wala akong intensyong labagin ang mga batas ng kabilang buhay. Tinutulungan ang kasama na suriin ng maayos ang sitwasyon. Upang maiwasan ang walang kabuluhang labanan. Wala kaming masamang intensyon. Hindi kailangang kumilos ng pabigla-bigla. Dahil totoo ang iyong pakay, maaari mong gamitin ang patunay na ito upang makadaan sa lupain ng Huangquan. Ang natatanging patunay ng pagdaan ay naibigay na. Kumpleto na ang mga patunay para makapasok sa lupain ng imperyo. Ang kaaway sa dilim ay tahimik na nagmamasid sa bawat galaw. Isang nakamamatay na patibong ang lihim ng inihahanda. Dahil hawak ang sulat ng pagpapahintulot. Kailangan kong mahanap si ate. Dala ang isang alaala at matinding determinasyon. Patungo sa mapanganib at misteryosong lupain ng Huangquan. Buong tapang na naglakbay pasulong. Ang hangganan ng yin at yang ay nababalot ng makapal na hamog. Bawat sulok ng espasyo ay may nagtatagong panganib. Hawak ang sagisag para sa pagpasa. Kailangan kong mahanap ng ligtas si Ate Yanran. Ang mga kaaway sa dilim ay nag-aabang at handa ng sumalakay. Ang nakamamatay na pag-atake ay nakahanda na. Agad na nagpakita ang tapat na kasama. Isang tumpak na babala. Nalampasan ang panganib ng bigla ang pag-atake. Mag-ingat ka sa kalaban. Depensa laban sa sining ng anino. Binalot ng lingki ang buong katawan para sa proteksyon. Maayos na nalutas ang banta ng pag-atake. Pansamantalang bumalik ang katahimikan sa landas. Lumitaw ang elder ng sekta mula sa himpapawid. Nagdala siya ng isang napakahalagang pahiwatig.
Isang hakbang na lang at makikita ko na muli si Ate Yanran. Biglang nagising ang mga makapangyarihang demonyo mula sa kailaliman. Nayanig ng bagsik na lakas ang buong lupain ng Yin at Yang. Isang malaking sakuna ang tuluyan ng dumating. Nakawala ang mga demonyo mula sa kanilang pagkakapiit. Walang habas na naggangalit ang masamang kapangyarihan. Nanganganib na gumuho ang lupain ng Yin at Yang. Ang masamang lakas na ito ay di hamak na mas malakas kaysa sa mga naunang halimaw. Huwag nating mamaliitin ang kalaban. Hinarap ng elder ng sekta ang panganib. Agad niyang tinaya ang tindi ng panganib sa labanang ito. Ang lugar na ito ay naging isang mapanganib na larangan ng digmaan. Nagpakita na ang isang mataas na general ng demonyo. Agad na binalot ng nakamamatay na aura ang buong paligid. Agad na sumulpot ang kasamang tutulong. Pinaalalahanan ang lahat na magkaisa laban sa malakas na kaaway. Matindi ang tensyon sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Anumang sandali ay sasabog ang isang madugong labanan. Nagtulungan ang guro at mag-aaral upang bumuo ng isang kalasad. Sabay nilang hinarap ang unang bugso ng pag-atake ng demonyo. Ginamit ng general ng demonyo ang lakas ng kanyang kristal. Naghahanda na siya para sa isang nakamamatay na pagsalakay. Sumabog ang napakalakas na kapangyarihan mula sa kristal. Sinubok ng matinding lakas ang tibay ng depensang harang. Natapos na ang unang yugto ng labanan. Huminto muna ang magkabilang panig upang magpalakas. Nag-ipon ng lakas para sa susunod na bakbakan. Isang mahiwagang presensya ang dahan-dahang lumalapit mula sa dilim. Isang bagong misteryo ang dumating sa gitna ng labanan. Pansamantalang tumigil ang malaking digmaan. Nagbalik sa kaayusan ang lupain. Naghahalo at dumadaloy ang enerhiya ng Yin at Yang. Ang swerte at ang panganib ng pagkagunaw ng mundo ay kapwa nag-aabang. Sa wakas, ang aking Fangu ay nagsimula na ring sumipsip ng lingki mula sa langit at lupa. Basta't magpatuloy lang ako sa pag-unlad. Darating din ang araw. Siguradong mahahanap ko rin si Ate Yanran. Nagbabago na ang Fangu ni Fuyao. Matatag ang kanyang kalooban. Tunay ngang pambihira ito. Malapit nang magkaroon ng malaking pagbabago sa tagong lugar na ito. Ang mga bakas ni Ate ay nakatago sa hamog ng kawalan. Huwag kang magmadali. Umiwas muna ang mga demonyo sa tindi ng labanan. Nagtatago sila sa dilim upang mag-ipon ng lakas. Habang walang nagpapatalo sa pagitan ng mabuti at masama. Tahimik na dumarating ang pagbabago sa sandaigdigan. Fuyao, mag-ingat ka. Sa kailaliman ng kawalan, may isang sinaunang immortal venerable na nagmamasid. Ang mundong ito ay malapit nang makatanggap ng isang malaking biyaya. Ngunit may kalakip din itong matinding panganib. Ang immortal ng kawalan. Ang kagalang-galang na ermitanyo ay nagmamasid sa sinaunang grasya ng langit. Nagliliwanag sa buong tagong lupain ng Yin at Yang. Ito ang kapangyarihan ng sinaunang biyaya. Sa wakas, ang aking Fangu ay nakalaya na sa mga tanikala. Basta't magpapatuloy ako ng may katatagan. Siguradong mahahanap ko si Ate Yanran. Lalampasan ko ang lahat ng pagsubok sa landas ng pagiging immortal. Napakalaki ng swerte ni Fuyao. Pinatibay ang kanyang katawan ng sinaunang grasya ng langit. Sa pagkakataong ito, nagpakita na ang immortal venerable sa mundo. Tiyak na alam niya ang lihim ng mahiwagang lupain at ang kinaroroonan ng iyong Ate Yanran. Ikalawang antas ng malalim na kailaliman. Lumitaw ang Panginoon na bumabasag sa hangin. Ang binatang may mortal na buto ay kabibiyaya pa lamang ng banal na tadhana. Muling nahaharap sa isang nakamamatay na krisis. Kaya ba niyang labanan ang langit at baligtarin ang tadhana? Mububunyag na ba ang mga pahiwatig tungkol kay Ate Yanran? Gumuho ang lupain. Labas-masok ang mga demonyo sa dating pansamantalang larangan ng digmaan. Hindi na maaaring manatili doon. Unti-unting lumalapit ang panganib. Mag-ingat ka, mag-ingat ka. Naramdaman ng dalawa ang panganib sa espasyo. Mabilis nilang iniwan ang dating posisyon. Naghandang umurong patungo sa ligtas na platapormang bato sa likod. Alis na. Mahigpit na sumusunod ang mga demonyo ng walang tigil. Unti-unting umiipit ang panganib.
Mahirap takasan ang kanilang pagtubis. Umurong patungo sa lumulutang na platapormang bato. Kumuha ng magandang posisyon sa labanan. Tahimik na naghihintay sa huling laban sa mga demonyo. Malawak ang lugar na ito. Tamang-tama para sa isang todo lakas na labanan. Kailangan kong protektahan ang aking sarili. Upang mahanap agad si Ate Yanran. Dalawang mataas na antas ng demonyo ang magkasamang sumalakay. Kasama pa ang mga alipin ng dilim na umaaligid upang manggulo. Agad na naging lubhang mapanganib ang sitwasyon. Hindi na sinusubukan ng magkabilang panig ang kanilang espiritual na lakas. Hinarap ng harapan ang kapangyarihan ng demonyo. Sa ibabaw ng lumulutang na platapormang bato. Sumiklab na ang malawakang digmaan. Mag-ingat muna laban sa mga patagong pag-atake mula sa dilim. Hindi na sinusubukan ng magkabilang panig ang kanilang espiritual na lakas. Hinarap ng harapan ang kapangyarihan ng demonyo. Sa ibabaw ng lumulutang na platapormang bato. Sumiklab na ang malawakang digmaan. Maliksi ang pag-iwas ni Yun Fuyao sa mga patagong pag-atake mula sa dilim. Gamit ang bagong silang na espiritual na lakas mula sa kanyang mortal na buto. Walang humpay siyang nakikipaglaban sa mga aliping babae ng dilim. Mag-isang hinarap ng elder ng sekta ang dalawang mataas na antas ng demonyo. Pinupuksa ng matuwid na lakas ang mga demonyo. Ang labanan ay nauwi sa isang matinding patas na laban. Kayong mga masasamang demonyo. Huwag ninyong tangkaing guluhin ang mahiwagang lupain ito. Umurong ang mga demonyo upang mag-ipon ng lakas. Isang mahiwagang sinaunang pleke ang biglang lumitaw sa sulok ng plataporma. Tila naglalaman ito ng isang mahalagang pahiwatig. Ang pahiwatig ay nasa harap na natin. Sa kaibuturan ng singsing. Nagising ang banal na kaluluwa. Ang tagapagtanggol ng tadhana ng Dao ang mahal nain. Malapit nang bumaba. Sa loob ng singsing. Anong kapangyarihan na naman ang nagigising? Gumuho ang lupain. Labas-masok ang mga demonyo sa dating pansamantalang larangan ng digmaan. Hindi na maaaring manatili doon. Unti-unting lumalapit ang panganib. Mag-ingat ka. Naramdaman ng dalawa ang panganib sa espasyo. Mabilis nilang iniwan ang dating posisyon. Naghandang umurong patungo sa ligtas na platapormang bato sa likod. Alis na. Mahigpit na sumusunod ang mga demonyo ng walang tigil. Unti-unting umiipit ang panganib. Mahirap takasan ang kanilang pagtubis. Umurong patungo sa lumulutang na platapormang bato. Kumuha ng magandang posisyon sa labanan. Tahimik na naghihintay sa huling laban sa mga demonyo. Malawak ang lugar na ito. Tamang-tama para sa isang todo lakas na labanan. Kailangan kong protektahan ang aking sarili. Upang mahanap agad si Ate Yanran. Dalawang mataas na antas ng demonyo ang magkasamang sumalakay. Kasama pa ang mga alipin ng dilim na umaaligid upang manggulo. Agad na naging lubhang mapanganib ang sitwasyon. Hindi na sinusubukan ng magkabilang panig ang kanilang espiritual na lakas. Hinarap ng harapan ang kapangyarihan ng demonyo. Sa ibabaw ng lumulutang na platapormang bato. Ganap ng sumiklab ang matinding labanan. Unahing mag-ingat laban sa patagong pag-atake ng mga anino. Hindi na sinusubukan ng magkabilang panig ang lakas ng kanilang espiritual na kapangyarihan. Direktang nakikipagtagisan sa kapangyarihang demonyo. Sa ibabaw ng lumulutang na platapormang bato. Ganap ng sumiklab ang matinding labanan. Maliksi ang pag-iwas ni Yun Fuyao sa patagong pag-atake ng mga anino. Gamit ang bagong silang na espiritual na kapangyarihan ng kanyang mortal na buto. Walang humpay siyang nakikipaglaban sa mga aliping anino. Mag-isang hinaharangan ng nakatatanda ng sekta ang dalawang mataas na antas ng masasamang demonyo. Sinusupil ng matuwid na lakas ang mga demonyo. Ang sitwasyon sa labanan ay nauwi sa isang matinding patas na laban. Kayong mga masasamang demonyo at mapanirang sekta. Huwag kayong manghahas na maghasik ng kaguluhan sa sagradong lupain na ito. Umatras ang mga demonyo upang mag-ipon ng lakas. Isang misteryosong sinaunang pleke ang biglang lumitaw sa sulok ng platapormang bato. Tila naglalaman ito ng isang mahalagang pahiwatig. Ang pahiwatig ay nasa harap na natin. Sa kaibuturan ng singsing. Nagising ang banal na kaluluwa. Ang tagapagtanggol ng tadhana, ang mahal nain. Malapit na siyang bumaba. Sa loob ng singsing. Ano pang kapangyarihan ang muling nagigising? Unang season, episode 10. Lumitaw sa mundo ang banal na liwanag ng kaluluwa. Nayanig ang mga masasamang demonyo. Sa ibabaw ng platapormang bato. Ang pagtutuos ng mabuti at masama ay umabot na sa sukdulan. Isang matinding labanan ang nalalapit ng sumiklab. Nagsanib puwersa ang dalawang mataas na antas ng demonyo upang maglunsad ng malakas na pag-atake. Kayong mga hangal na mortal na walang takot sa kamatayan. Ngayong araw, dito kayong lahat malilibing. Nagsanib puwersa ang dalawa upang magtatag ng isang pananggalang na harang.
Buong lakas nilang hinarap ang mabangis na pag-atake ng mga demonyo. Pansamantalang naging ligtas ang kanilang kinaroroonan. Umikot sa likod ang mga aliping anino upang umatake ng pataksil. Nagbigay ng babala sa tamang oras ang kasamang espiritu. Sumiklab ang krisis sa dalawang panig. Mag-ingat kayo, may pataksil na pag-atake ang kaaway mula sa likod. Huwag kayong mawalan ng pokus. Hinarap ni Yun Fuyaw ang pataksil na pag-atake gamit ang kanyang replika. Gamit ang mas pinatibay na espiritual na kapangyarihan ng kanyang mortal na buto. Walang humpay siyang nakikipaglaban sa mga aliping anino. Mag-isang hinaharangan ng nakatatanda ng sekta ang dalawang mataas na antas ng masasamang demonyo. Matindi ang pagtutunggali ng kapangyarihan ng mabuti at masama. Napakainit ng labanan sa buong paligid. Pansamantalang natapos ang unang yugto ng matinding labanan. Nagpahinga at nag-ipon ng lakas ang magkabilang panig. Lihim nilang pinaplano ang susunod na pag-atake. Lalong nagiging malinaw ang mga pahiwatig tungkol kay Ate Yanran. Patuloy na nagpapalakas ang kapangyarihan ng banal na kaluluwa. Muling umunlad ang antas ng pagsasanay ng binatang may mortal na buto. Lumitaw sa mundo ang banal na kaluluwa ng tagapagtanggol ng tadhana, ang mahal na. Sinupil ng walang kapantay na banal na kapangyarihan ang mga demonyo. Ganap nang nabaligtad ang sitwasyon sa labanan. Natakot ang mga demonyo sa kapangyarihan ng banal na kaluluwa. Nawalan na sila ng ganang lumaban. Sabay-sabay silang umatras. Bumalik sila sa lamat ng malalim na bangin. Ipinakita ng batong pleke ang lokasyon ng sagradong lupain. Upang mahanap si Binibining Zien. Huling hakbang na lamang ang kulang. Mabilis na naglaho ang panandaliang kapayapaan. Lumabas ang lahat ng mga halimaw mula sa ilalim ng lupa. Papalapit na ang walang katapusang dagsa ng mga demonyo. Ano ang balak ninyong gawin? Ibigay ninyo ang batong pleke. At patatawarin namin ang inyong mga buhay. Ang dagsa ng mga demonyo ay pampagulo lamang. Wala silang intensyong pumatay sa kanilang pag-atake. Walang balak sumalakay ang mga halimaw. Ang layunin lamang nila ay ubusin ang ating espiritual na kapangyarihan. Ang tunay na panganib ay nakatago sa kaibuturan ng maitim na hamog. Ang mga halimaw ay mga pain lamang. Binalak niyo na ito mula pa sa simula. Ang batong pleke lang naman talaga ang inyong pakay. Sa gilid ng maitim na hamog, may nakatagong estranghero sa anino. Ang kaaway ay nahahati sa dalawang pangkat. Harapang pag-abala at palihim na pag-atake sa gilid. Ang pagkuha sa plakang bato ang tanging utos. Huwag mong pangaraping mahawakan ang bagay na ito. Ang taktikang harapang pag-abala at palihim na pag-atake ay walang kapintasan. Hamak na langgam. Tanggapin mo ang iyong kamatayan. Mundog. Harapang paglusob. Durugin ang kanilang depensa. Huwag mong pangaraping malampasan ang aking depensa. Magkasabay na pag-atake mula sa dalawang panig. Ang pananggalang ay malapit na sa hangganan nito. Walang banal na kaluluwang umaalalay. Paano ko wawakasan ang sitwasyong ito? Ang mortal na buto at ang puso ng dao. Pagbabalik loob mula sa bingit ng kamatayan. Ang mortal na buto ay naging banal na kaluluwa. Pangalawang antas na Panginoon ng kalaliman. Puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang malalim na tinig ng badha ay hindi tumitigil sa panginginig. Gulat at pagkamangha. Ang katawan ng isang mortal ay mayroon palang ganitong banal na kapangyarihan. Hindi na kaya ng platapormang bato ang banal na lakas. Ang himpilan ay malapit ng gumuho. Kahit bumalik ang lakas, nawalan naman ng matatapakan. Ang Panginoon ng mga demonyo ay malapit ng magising. Darating na ang malaking sakuna. Ang lakas na ito ay higit pa sa kaya nating labanan. Ang tunay na panganib ay nagsisimula pa lamang. Ito ang sinaunang Panginoon ng kalaliman na naselyuhan noon. Ang pressure na wawasak sa mundo ay nagpakita na. Ang kapangyarihang banal na kapapanumbalik ko lang ay hinihila ng nakakatakot na lakas na ito. Malugod na tinatanggap ng iyong lingkod ang paggising ng kagalang-galang na Panginoon ng mga demonyo. Humayo ka, wawasakin ko ang langit at lupa. Ang buong lihim na nasasakupan ng yinyang ay nanginginig dahil dito. Nagising na ang Panginoon ng mga demonyo.
Ang hangganan ng lihim na nasasakupan ay nalampasan na. Ang aking banal na kaluluwa ay nakikipag-ugnayan sa lakas ng kalaliman ng Panginoon ng mga demonyo. Naaalala ko na. Siya nga ang Panginoon ng kalaliman na ikinulong ng mahal ng Dinoon. Bakit tumutugon ang banal na kaluluwa ni Fuyao sa lakas ng kalaliman? Ako ay nagising. Hindi upang pumatay, kundi para sa sentro ng lihim na nasasakupan. Hindi tayo ang kanyang pakay. Ito ay lubos na labas sa aking inaasahan. Ang sentro ng lihim na nasasakupan. Ito kaya ang pundasyon ng selyo na iniwan ng mahal ng Dinoon. Fuyao, magpakatatag ka po. Huwag mong hayaang guluhin ng lakas ng kalaliman ang iyong isipan. Patatatagin ko ang depensa. Tutulungan kitang bantayan ang iyong puso ng dao. Ang banal na kaluluwa ay tuluyan ng nawalan ng kontrol. Pansamantala kong nawala ang kontrol sa aking lakas. Ang mortal na buto ay naging banal na kaluluwa. Nagmula sa iisang pinagmulan gaya ko. Ikaw ang taong pinili ng mahal ng Di. Ang aking banal na kaluluwa ay nagmula pala talaga sa kalaliman. Nagmula sa iisang pinagmulan gaya niya. Ang iyong pinagmulan ay may malalim palang kaugnayan sa Panginoon ng kalaliman. Ito ang daanan patungo sa kalaliman. May mga pagsubok sa loob nito. Ang makakalampas ay makakakuha ng kayamanang iniwan ng mahal ng Di. Kapag pumasok ka sa daanang ito, wala na itong balikan. Naramdaman ni Yun Fuyao ang presensya ng kanyang ate Yanran. Sa wakas ay nakahanap na ng mahalagang pahiwatig. Siya nga. Ito ang daanan patungo sa kalaliman. Ngayon ay wala na tayong urungan. Puno ng panganib ang loob ng daanang ito. May mga masasamang demonyo sa harap. Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy? Nandoon sa loob ang aking ate. Kahit pa ito ay bundok ng mga patalim o dagat ng apoy. Hinding-hindi ako atras. Sasamahan kita, Kuya Fuyao, sa lahat ng oras. Magkasama nating lalampasan ang lahat ng pagsubok. Matatag na naglakbay si Yun Fuyao upang hanapin ang kanyang ate Yanran. Determinado siyang harapin ang bagong pagsubok gamit ang sarili niyang puso ng dao. Patungo sa landas sa hinaharap. Narito na sila. Mag-ingat kayo. Mag-ingat, may kakaiba sa enerhiyang demonyo na ito. Ngayong araw ang magiging huling araw ninyo. Dapat puksain ang mga demonyong kaisipan. Ngayon na ang iyong kamatayan. Mga hamak na langgam, naghahanap kayo ng kamatayan. Mamatay kayo. Aikot. Walang hanggan at mahiwaga ang batas ng Dao. Ang batas ng Dao ay likas at walang hanggan. Walang hanggan at mahiwaga ang batas ng Dao. Tapos na rin sa wakas. Mabuti na lamang at hindi nasira ang mga mahiwagang kayamanan na ito. Sa kabutihang palad, nalagpasan natin ang panganib na ito ng ligtas. Humupa na ang lahat. Oras na para bumalik tayo. Nasa harap lang natin ito. Hindi kailanman naging ganito kalapit ang pag-asa. Nagawa natin. May kakaibang galaw sa mga rune ng daanang ito. Mag-ingat kayo. Sa harap natin ay ang hangganan ng kalaliman. Naramdaman ni King Xuan Zhenren ang matinding pressure. Nag-aalangan si Yun Fuyao sa pinuno na nagtatago sa dilim. Nagbabala si Xiao Chan na may nakatagong enerhiyang demonyo sa paligid. May mga kaaway na nagtatago sa itim na hamog. Mag-ingat sa biglaang pag-atake. Mag-imbestiga muna tayo. May tambang sa paligid natin. Dahan-dahan sa paglakad. Mag-ingat sa anumang kakaibang galaw. Pumasok sa ipinagbabawal na lupain. Iwanan niyo ang inyong buhay dito. Sinusubukan lamang tayo ng mga hamak na kawal na ito.
Puksain sila ng mabilis. Kumilos upang linisin ang mga demonyong humaharang sa daan. Umaasa ang tatlo sa kanilang mga mahiwagang kayamanan. Hanapin ang kanilang kahinaan. Harapin ang laban ng may kalmado at matatag na isip. Upang manalo, kailangan nating atakihin ang kanilang pangunahing kahinaan. Huwag kayong mag-alala. Maayos na ang lahat, wala nang dapat ipag-alala. Opo, mag-ingat po kayo. Barado ang daloy ng dugo at enerhiya ni Guro King Xuan Zhenren. Sinusupil ng batas ng kalaliman ang kanyang espiritual na lakas. Mas matindi ngayon ang enerhiyang demonyo sa pulseras at pendant na jade na ito kaysa noon. Mag-ingat kayo. Ito ay isang pinuno ng kalaliman ng ikatlong antas. Ito ay isang pinuno ng kalaliman ng ikatlong antas. Mag-ingat kayo, kayang tunawin ng kanyang enerhiyang demonyo ang lahat ng bagay. Mga hamak na langgam, ngayon na ang inyong huling araw. Mga langgam, mga hamak na langgam. Mga langgam, manginig kayo sa takot sa aking harapan. Maingat na sinusubukan ng tatlo ang lakas ng kaaway. Alamin ang kalagayan ng kaaway. Timbangin ang mga bentaha at kahinaan. Kailangang kumilos ayon sa sariling kakayahan kapag may kinakaharap na pagsubok. Suriin ng mabuti ang sitwasyon. Hindi ligtas na manatili pa rito ng matagal. Kailangan nating umurong pabalik sa pasukan. Xiao Chan, tila kailangan nating magplano ng mas mabuti. Nagbanta ang malakas na kaaway na kukunin ang kanilang mga buhay. Kalmadong hinarap ng tatlo ang laban. Dapat manatiling mahinahon at mapag-isip sa pagharap sa anumang bagay. Kumilos ng may pag-iingat at katatagan. Nakita ng lahat ang tula na naiwan sa kalaliman. Napuno ng matinding kalungkutan ang kanilang mga puso. Napagtanto nila na hindi lahat ng bagay sa mundo ay nagiging perpekto. Kinakain ng batas ng kalaliman ang kanilang espiritual na lakas. Patuloy na nawawala ang espiritual na lakas ni Guro King Xuan Zhenren. Hindi makatarungan ang makalangit na dao. Magkasamang lumalaban ang mga magkakaibigan upang magtagumpay. Malakas man ang kaaway at mahina ang iba. Makakakuha pa rin sila ng lakas ng loob na harapin ang panganib sa pamamagitan ng pagsasama. May nakatagong lihim sa parusang ipinataw sa pinuno ng ikatlong antas. Ang mga sugat sa kanyang buong katawan ay nagpapakita ng kanyang nakaraan kung saan siya ay pinilit ng makalangit na dao. Pagod na sa pakikipaglaban ang pinuno ng mga demonyo. May natatanging pagmamahal sa mga tula. Nabunyag ang isinumpang kapalaran. Ang kabutihan at kasamaan ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo. Tatlong pagsubok. Buhay at kamatayan ng nakataya, may lakas loob ka bang sumugal? Kumpletuhin ang nawawalang tula na ito upang makalampas sa harang. Ang mga susing salita ay hangin, ulan, at buwan. Ang sagot ay ang dakilang dao ay walang anyo. Hindi tula ang iyong kinukumpleto, kundi ang panghihinayang ng Panginoon. Ano ang kabutihan at ano ang kasamaan? Kung ang makalangit na dao ay hindi makatarungan. Kung ang makalangit na dao ay talagang hindi makatarungan. Maaari bang baligtarin ang kabutihan at kasamaan? Ang dao ay wala sa mga aklat, kundi nasa puso. Fuyaw, mapanganib ang landas sa iyong harapan. Kailangan kong bantayan ang ating daan pabalik. Mag-iingat ka. Mga hamak na nilalang, akala nyo ba ito na ang katapusan? Ang huling pagsubok na walang kalutasan ay nagsisimula pa lamang. Ang aura sa kanyang katawan. Tumayo rin siya rito noon. Kasing tatag mo. Ang tinutukoy mo ba ay ang mahal nandi? Sa pagitan ng langit at lupa. Alin ang nauna, ang manok o ang itlog? Walang sagot. Lilikha ako ng isa. Ano ba talaga ang ugnayan ng mahal nandi at ng Panginoon ng ikatlong antas ng Ibis? Sa pagitan ng langit at lupa. Alin ang nauna, ang manok o ang itlog? Ang ikatlong pagsubok. Isang walang hanggang kabalintunaan. Talaga bang walang kalutasan? Mayroon ka lamang oras hanggang sa maubos ang isang insenso. Nauna ang itlog, sa ebolusyon ng mga uri, nauna ang mga itlog. Mag-isip ka pa. Ang siklo ng reinkarnasyon at sanhik bunga. Nauna ang manok. Nililikha ng makalangit na daw ang lahat ng bagay, at ang katawan ang unang nililikha. Nasubukan ko na ang lahat ng anggulong maiisip ko. Lahat ay mali. Tapos na ang takdang oras. Nagawa ko na ang lahat ngunit hindi ko pa rin malutas ang pagsubok na ito.
Dito na ba talaga magtatapos ang buhay ko? Matinding sumasakit ang kaluluwa ni Yun Fuyao. Nawawala na ang kanyang kamalayan. Pinatigil ng Panginoon ang selyo. Ano ang dahilan ng iyong pagliligtas sa kanya? Kilala ng buong mundo ang Panginoong demonyo ng Abyss. Ngunit walang sinumang nakakaalaala na ang pinunong ito ay dating isang makatang immortal na naglalakbay sa mundo gamit ang espada. Isinumpa ng langit at naging demonyo. Ang mahal ng Di, gamit ang kalahati ng kanyang kultibasyon. Ang nagselyo sa natitirang kaluluwa ng pinunong ito. Ang kabalintunaan ng makalangit na dao. Ay isang tanikala noong una. Kung walang sagot, ako mismo ang lilikha ng sagot. Tama po ang inyong sinabi, aking Panginoon. Ito ang landas na pag-ari natin. Kung sino ang gusto kong mauna, siya ang mauuna. Si Yun Fuyao mismo ang nagtatakda ng sarili niyang batas. Sa wakas ay nahanap na ng Panginoon ang taong wawasak sa mga tanikala. 1,000 taon ng kultibasyon ay ibinibigay ko sa iyo upang tuparin ang pangako sa mahal ng Di. Ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang kultibasyon kay Fuyao at ipinagkatiwala sa kanya ang paghahanap sa mahal ng Di. Hahanapin ko si Ate Yanran at ang mahal ng Di. At wawasakin ko ang mga tanikala ng Panginoon. Bumukas ang malaking pintuan. Pamamaalam, nagsisimula na ang bagong paglalakbay. Nakarating si Yun Fuyao sa ibabang antas ng Abyss. Kamangha-mangha, ang espiritual na enerhiya rito ay napakalinis at walang bakas ng demonyong enerhiya. Tiyak niyang narito ang mahal ng Di. Putol na ang daanan. Wala tayong magagawa kundi magpatuloy sa pag-abante. Kung ganoon, saan naman tayo susunod na maghahanap ng mga pahiwatig, Xiao Chan? Ito na ang landas na gagabay patungo sa sinaunang lihim na lupain. Bilis, umalis na tayo. Nakilala ni Xiao Chan ang kristal ng alaala ng Emperatrice. Ang pagtaas at pagbaba ng 10,000 henerasyon. Lahat ay panimula lamang. Ibinunyag ng Emperatrice ang katotohanan sa pagbuwag sa makalangit na dao. Biglang natauhan ang dalawa. Ang lahat ng nilalang ay nalinlang ng mga tanikala ng makalangit na dao. Nagpakita ang tagapagpatupad ng batas upang patayin ang taong sumira sa tanikala. Paghahatol ng makalangit na dao. Walang awang umatake ang tagapagpatupad ng batas. Umasa si Fuyao sa bracer ng itim na bakal para protektahan ang sarili. Mag-ingat ka, ang enerhiya ng espadang ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng batas. Umiwas si Yun Fuyao gamit ang hiyas ng anino at umaagos na ulap. Sinamantala ang pagkakataon upang umatake. Tinipon ni Fuyao ang kapangyarihan ng pagpatay sa dao at iwinasiwas ang kanyang talim. Natalo ang tagapagpatupad ng batas at tumakas. Kuminang ang kristal ng alaala. Inanunsyo ng anino ng Emperatrice ang pagsisimula ng ikalawang pagsubok. Tumulong ang kasamang kaluluwa. Naging matatag ang loob ni Fuyao. Nagtungo upang hanapin ang Emperatrice. Nakakita si Yun Fuyao ng isang pamilyar na tanawin. Nalaman niyang nasa loob siya ng sarili niyang espasyo ng alaala. Ang lugar na ito ay, nakilala niya ang trauma ng kanyang kabataan. Takot sa kaibuturan ng kanyang puso. Malumanay siyang sinamahan at pinakalma ni Xiao Chan. Kuya Fuyao. Huwag mo nang isipin yan. Huwag mo nang isipin yan. Nagpakita ang demonyo ng puso at ng utya. Hindi ka makakatakas. Ito ang tunay mong kalikasan. Matapos ang matagal na pakikipaglaban. Siguradong nagugutom ka na. Ibinunyag ni Fuyao ang kinatatakutan ng demonyo ng puso. Alam ko ang sakit na nararamdaman mo, pakawalan mo na ito. Huwag kang matakot, nandito ako. Napansin ni Xiao Chan na nayanig na ang demonyo ng puso. Yun Fuyao. Tapat na inanyayahan ang kanyang demonyo ng puso na makipag-usap. Nagpakita ang anino ng Emperatrice. Pumasa si Yun Fuyao sa ikalawang pagsubok.
Mga tagapagpatupad ng batas ng makalangit na dao. Habol ni Damahaw, Ergaw at Sandan. Ngayong araw, dito natin tatapusin ang laban na ito. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Unang season, Kabanata 11. Yun Fuyaw, nilabag mo ang mga batas ng langit. Sumuko ka na ng mapayapa. Ginamit ni Yun Fuyaw ang hiyas ng anino at umaagos na ulap para umikot sa likod at umatake ng biglaan. Sinira ang sitwasyon sa pamamagitan ng isang tusong taktika. Natulala rin ang mga tagapagpatupad ng batas ng makalangit na dao. Matagumpay na napatay ang una. Nabasag ang gintong baluti. Pinrotektahan ng espiritu ni Xiao Chan ang kanyang Panginoon. Magkasama sa buhay at kamatayan. Huwag ninyong sasaktan si Kuya Fuyaw. Nasugatan ng espiritual na katawan. Naggitngit sa galit. Xiao Chan. Ganap na pinakawalan ang kapangyarihan ng pagpatay sa dao. Tinupok ng apoy ng galit ang kalangitan. Naghahanap kayo ng kamatayan. Ang pangalawa. Mga karagdagang puwersa, bilisan nyo. Nalipol ang lahat ng tagapagpatupad ng batas ng makalangit na dao. Nababahala sa mga sugat ni Xiao Chan. Xiao Chan. Kailangan nating mahanap agad ang Emperatrice. Malubha ang sugat ni Xiao Chan. Nais niyang bagalan ni Yun Fuyaw ang pagtakbo. Darating na ang mga humahabol. Hinarang sila ng mga nagbabantay na kaaway. Sabik na protektahan si Xiao Chan. Nilabag ninyo ang mga batas ng langit. Napaliligiran ng 6 na kaaway. Naipit sa matinding panganib. Pagpapakita ng kapangyarihan ng guro. Pansamantalang napaatras ang malalakas na kaaway. Pagtatanggol kay Chan gamit ang sariling katawan. Malalim na pagmamahal at katapatan. Mamamatay ang sinumang mangahas na pumasok sa teritoryo ng Emperatrice. Ikaw ba ang tagawasak na si Yun Fuyaw? Isa kang tagasunod ng Emperatrice. Napaatras ang kaaway sa isang pitik ng daliri. Pagdurog gamit ang napakalakas na kapangyarihan. Malubhang napinsala ang espiritual na katawan ni Xiao Chan. Sumunod ka sa akin, maililigtas ng espiritual na bukal si Xiao Chan. Wow, napakaganda ng tubig sa bukal. Babad ka lang doon ng 1 oras. Pagpasok sa espiritual na bukal upang magpagaling. Unti-unting gumagaling ang espiritual na katawan. Pag-angat ng antas ng kapangyarihan. Kaya ko na. Dumating din sa wakas ang dapat dumating. Matapos magbabad sa espiritual na bukal ng Emperatrice. Gumaling na ang espiritual na katawan ni Xiao Chan. Umakyat ang antas sa tugatog ng unang antas. Nawasak ang pintuan ng palasyo. Pagsalakay ng malalakas na kaaway.
Sumabak sa labanan ang espiritual na katawan ni Xiao Chan. Unang pagpapakita ng lakas. Ang siwang sa baluti ng kaliwang balikat. Tumpak na pakikipagtulungan gamit ang mata ng katotohanan. Nakikita mo pala ako. Dumating ang mga karagdagang puwersa. Napaliligiran ng maraming kaaway. Sumuko ka na. Wala na kayong matatakasan. Xiao Chan, magtago ka agad sa loob ng singsing. Hindi ako magtatago, gusto kong lumaban kasama mo. Naghahanap kayo ng kamatayan, patayin sila. Madugong pakikipaglaban. Pagsabog ng espiritual na lakas. Ako ang kalaban nyo. Phoenix na tumutupok sa langit. Paglipol sa kaaway sa isang tira lamang. Napaatras ang malalakas na kaaway. Nagsimula na ang pagsubok ng panloob na demonyo. Pagsubok ng panloob na demonyo. Pagharap sa sariling puso at pagkatao. Lahat ng ito ay nagmumula sa iyong puso. Hindi ako maaaring makialam sa pagsubok na ito. Kailangan mo itong harapin ng mag-isa. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Lumitaw ang panloob na demonyo, harapin ang sarili. Ang sakit ng nakaraan. Nayanig ang depensa ng isipan. Xiao Chan. Pagtutok ng mga sandata sa isa't isa. Nagmumula sa iisang pinagmulan ang lakas. Pagharang ng proteksyong pader. Nag-iisa at walang makapitan. Sumuko ka na, hindi ka na makakatakas. Gumising ka. Yun Fuyaw. Gumising ka naman. Maliwanag ang aking puso. Bakit ko katatakutan ng isang panloob na demonyong tulad mo? Pagwasak sa demonyo gamit ang isang hiwa ng talim. Nawasak ang panloob na demonyo. Hindi maaari. Kuya Fuyaw, nasugatan ka. Napuksa ang panloob na demonyo. Pagtanggap sa enerhiyang core. Unang season, 13 na kabanata. Isa akong kuliglig na nagsasanay ng pisikal na katawan. Hindi ko magagamit ang mahiwagang jade na ito. Ito ay para sa kuliglig na nagsasanay ng immortalidad. Pinakaangkop na ipasa ito sa iyo. Maraming salamat, Fuyaw. Tiyak na magtutuon ako sa aking pagsasanay. Fuyaw, magsanay ka ng may payapang isip. Ako ang magbabantay sa jade para sa iyo. Walang tadhana ang mortal na buto, ang jade talisman ay inihahandog kay Chan. Hindi ninyo kakayaning harapin ang lakas ng rurok ng ikapitong antas. Imposible, napakalaki ng agwat na ito. Tapos na ang aking misyon. Ikaw pala mismo ang pangunahing jade talisman.
Nararamdaman kong kasama ko na siya. Papasok na ako sa loob ng singsing. Gagamitin ko ang Jade Talisman para pataasin ang aking antas ng pagsasanay. Oras na rin para subukan kong marating ang antas ng itim na bakal. Mga walang silbi. Kahit ang isang sinaunang guho ay hindi ninyo makuha. Tiyak na ibabalik ng iyong nasasakupan ang lumabag sa hangganan upang parusahan. Dalhin ang pormasyong pambitag ng immortal. Sa pagkakataong ito, walang magiging kabiguan. Yun Fuyaw, lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Unang season, episodyo 24. Paghubog sa katawan ng mortal na buto. Mahirap ang bawat hakbang. Ngayong araw, lalampasan ko ang aking antas. Upang makalaban ko ang makalangit na dao. Pagbabagong anyo ng paslit. Paghubog ng katawan gamit ang itim na bakal. Nakamit na ang ikalawang antas. Gamit ang Jade Talisman bilang gabay. Humakbang pa ng pasulong. Sa wakas, mas totoo na akong makakatayo sa iyong tabi. Rurok ng ikalawang antas. Nakalampas na ako sa aking antas. Fuyaw. Nahawakan kita. Sa hinaharap, lalo ka pang lalapit sa akin. Pormasyong pambitag ng immortal, bumangon ka, bumangon. Isang mortal na buto. Isang banal na kaluluwa. Ang makapatay sa tagapagpatupad ng batas ng makalangit na dao. Kung hindi dahil sa taglay na dakilang kapalaran, ay dahil sa isang napakalaking pagkakataon. Mas mabuting kumilos ayon sa sitwasyon. Lene. Duwag at takot sa sariling anino. Paano tayo mananalo niyan? Gusto mo kaming patayin? Dumaan ka muna sa akin. Ang huwad na apat na simbolo ng makalangit na dao. Nangangahas pa kayong maghasik ng kaguluhan. Rurok ng ikaapat na antas. Hanggang doon lang pala. Bumagsak ang dao. Makalangit na dao. Nasira na ang apat na simbolo. Ako mismo ang lalaban. Ang pag-atake ng mga tagapagpatupad ng batas ng apat na simbolo ay napigilan ng pinagmulan ng Jade Talisman. Ang asul na dragon at puting tigre ang unang naglaho ang mga kaluluwa. Nais ng ibong Vermilion na kilalanin kayo bilang Panginoon. At susunod sa inyo habang buhay. Nang may buong katapatan. O, mayroon na tayong sariling sasakyang lumilipad sa hinaharap. Sumunod ka sa amin at tiyak na hindi ka magugutom. Libreng pagkain at tirahan. May magandang benepisyo pa. Nais ng itim na pagong na maging kalasag ninyo, handang mamatay para sa inyo. Wow! Isang gumagalaw na tanggulan ng depensa. Napakalaking pakinabang nito. Mula ngayon, ikaw na ang aking pansariling tagapagligtas ng buhay. Kumpleto na ang atake, depensa at sasakyan. Nasa pinakamataas na antas na ang ating paghahanda. O, mahal na General, dumating ba kayo sa tamang oras para mag-inspeksyon? Napakabagal naman ng bilis ng enerhiya ng espada. Mas mabilis pa akong lumipad kaysa riyan. Itim na pagong, haraan mo iyan para sa akin.
Nakita mo ba? Maaasahan talaga ang aking tagapagligtas, hindi ba? Fuyaw, bilisan mong sumakay. Mayroon tayong munting ibong vermilion para makatakas. Napakalupit ng sasakyang ito. Nangahas ang 4 na simbolo na magtaksil sa makalangit na dao. Mahal na General. Mukhang hindi yata masyadong mabisa ang iyong espada. Huwag kang magmadali, pinuno. Sa susunod na lang kami makikipaglaro sa iyo. Paalam, magkikita ulit tayo sa susunod. Matagumpay na pag-atras. Pagpasok ng malalim sa mga guho. Kuya Fuyaw. Ano kaya ang nasa likod ng pintong ito? Binibining Xiao Chan. Dapat ba kitang hangaan sa pagkakataong ito? Sa kahangahang ang plano ni Ginoong yon. Matalas na paningin. Huwag ka nang mapagbiro, pumasok ka na. Fuyaw, tignan mo. Ito kaya ang sinaunang talaarawan ng mahal na Emperatrice. Hindi ko akalaing napakarilag ng lihim na silid ng Emperatrice. Talagang namulat ang aking mga mata. Ang nakakagulat na katotohanan. Ang mortal na buto ng Emperatrice. Ah, kaya pala. Ang ating Xiao Chan ay isa palang nakatagong kaaway ng makalangit na dao. Ito ang natatanging pendanteng jade para sa mga elder. Ito ang pendanteng jade ni Ate Yanran. May kaugnayan kaya siya sa mahal na Emperatrice. Ate Yanran. Nandito siya sa mga guho ng mahal na Emperatrice. Ganoon pala. Ito ang naging plano ng mahal na Emperatrice. Kaya pala ginamit lang pala ako bilang kasangkapan. Napakahusay ng inyong ginawa. Huwag kalimutan ang inyong orihinal na layunin. Ate Yanran. Tiyak na mahahanap ka namin. Pagpasok ng malalim sa daanan. Paggabay ng espiritual na liwanag. Pagbubukas ng pinto gamit ang pendanteng jade. Natanggal na ang selyo. Pagbubukas ng pintong bato. Pagkikita ng mga lumang kaibigan. Tumango si ate. Formal na pagkikita. Nagniningning. Pag-upo sa kani-kanilang pwesto. Paghahanda sa pagbubunyag ng lihim. Ang gawaing ito ni ate. Magtatatag ka ba ng sarili mong sekta? Huwag ka nang mapagbiro, maupo ka na. 3 taon na ang nakalilipas. Nakarating ako sa 2nd antas ng rurok. Na naging sanhi ng hinala ng makalangit na dao. Upang hindi madamay ang sekta ng King Xuan. Nagpanggap akong patay upang magtago sa mga guho para sa pag-isa. Si King Xuan Zenren lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Alam pala ito ng elder ng King Xuan noon pa man. 3 taong pag-isa sa loob ng mga guho. Sa tulong ng makakapal na ulap. Mula sa 2nd antas ng rurok patungo sa 5th antas. Matagal ko nang alam na ikaw ang tagapagmana ng mortal na buto. Ikaw lamang ang makakapagsanay nito. Matagal na palang nabunyag ang aking maliit na lihim. Wow, ang pamana ng mahal na Emperatrice. Napakalakas ng espiritual na enerhiya rito. Ito ang pamanang hinintay ng Emperatrice sa loob ng 10,000 taon. Sasanayin ko ang pamanang ethereal. Kunin niyo ang pamana ng mortal na buto. CJ. Magkikita tayo pagkatapos makuha ang pamana. Matatag na ang espiritual na lakas. Magpahinga kang mabuti. Ang liwanag na ito ay tutulong sa iyo na magtago mula sa pandaman ng makalangit na dao. Salamat po, ate. Ngayon ay hindi na natin kailangang matakot na habulin. Paghakbang sa daanan. Pagtatago ng espiritual na liwanag. Gumagana ng maayos.
Ganap na naitago ang aura ni Yun Fuyao. Halika, tingnan natin kung anong pamana ang iniwan ng mahal na emperatris. Paglitaw ng lapida. Bigo ang pagpapatunay ni Xiao Qian. Natanggal na ang selyo para sa may mortal na buto. Matagumpay na naisaaktibo ang pamana. Kasalukuyang isinasabay. Database ng mga teknik ng mortal na buto. Narito na ang pamana ng mortal na buto mula sa mahal na emperatris. Hindi linyar na istruktura. Sa loob ng eksena ng alaala ng mundo, ipinapakita ang orihinal na tala ng pag-ensayo ng katawan ng mahal na emperatris. Nararamdaman ito ni Fuyao sa kanyang sarili. Matatag na puso ng Dao. May tagapagmana na ang landas ng mortal na buto. Hinding-hindi po bibigrin ng nakababatang ito ang inyong pamana. Wawasakin ko ang mga tanikala ng makalangit na Dao. 100% tugma ang teknik. Nakaimbak na sa database ang lahat ng antas ng teknik. Ito pala ang lihim ng pag-ensayo ng katawan ng mortal na buto. Binabati ko po kayo, Kuya Fuyao, sa pag-abot sa ika-4 na antas. Ito ang natatanging marka ng mortal na buto. Hindi maitatago ang pagyanig ng lakas ng pamana. Madarama ito ng mga pinuno ng makalangit na Dao na kapareho ng antas. Sa wakas, lumitaw na rin ang pamana ng mortal. Kailangan ko munang makipagkita kay Ate Yanran. At makikipagtuos ako sa makalangit na Dao. 300 metro na lang ang layo mula sa silid ng pag-isa ng pamana. Lubhang tumindi ang aking lakas. Tatlong tagapagpatupad ng batas ng makalangit na Dao. Panghaharang ng mga naunang kawal. Nakaharap sa makipot na daan. Kahanga-hanga. Na-activate ang marka ng digmaan, nagsimula na ang labanan. Hinarap ng direkta ang enerhiya ng espada. Ganap na pagdurog sa kalaban. Ay! Sinumang kumuha ng pamana ng walang pahintulot ay papatayin. Kuya Fuyao, mag-ingat ka. Ito ang nakamamatay na pormasyon ng 3 talento. Tumatago sa bawat sulok ang enerhiya ng espada. Lumitaw ang Xuanwu. Ganap na depensa. Ito na ang pagkakataon. Sumugod na si Kuya Fuyao. Isang suntok lang sa bawat isa, napakaastig. Tapusin natin ito ng mabilis. Nalupig na ang mga naunang kawal. Maliit na kidlat. Lahat sila ay tapos na. Nasa kritikal na yugto ng pag-angat ng antas si Ate Yanran. Hindi siya pwedeng maabala. Huwag kang mag-alala. Hanggat narito ako, walang sinumang makakapasok. Tamang-tama para subukan ang limitasyon ng ika-4 na antas ng pilak. Darating ang ikalawang pangkat ng mga kalaban sa loob ng 1 minuto. Kasama sa ikalawang pangkat ang isang pinuno ng ikalawang antas. Tamang-tama para subukan ang bagong natutunang teknik ng mortal na buto. Kahit may pakpak pa kayo, hindi kayo makakatakas ngayon. Ito ang kautusan ng makalangit na Dao. Kaya nitong paganahin ang dakilang pormasyon. Bumuo ng pormasyon ng espada para ikulong siya. Hindi ako makukulong ng isang simpleng pormasyon ng espada lang. Hindi pa nga ito sapat para sa aking pag-ensayo. 2 na ang napatumba. 3 na lang ang natitira. Tumaas ng 500% ang lakas ng 4 na pormasyon. Mukhang kapana-panabik ito. Sa wakas, may hamon na. Wow, Kuya Fuyao, napakagaling mo talaga. Napakalakas naman ng bagong teknik na ito.
Mag-ingat ka. Ito ang kautusan ng hangin ng makalangit na dao. Ang sentro ng pormasyon ang tanging kahinaan nito. Ako na ang wawasak sa pormasyon. Kumakalat na ang mga marka ng pormasyon. Paliit ng paliit ang daanan. Ang tanging paraan ay hanapin ang sentro at sirain ang pormasyon. Nahanap ko na. Nasa kautusan ng hangin ang sentro ng pormasyon. Asil at supilin ang espiritu. Tuktok ng lakas ng ikatlong antas. Hindi pa rin ito sapat para tapatan ako. Katamtaman ang lakas ng alon ng enerhiya. Ako ang magbabantay sa inyo. Bilisan niyong sirain ang pormasyon. Sige po, Ate Yanran, mag-ingat kayo. Ang mortal na buto ni Yun Fuyao. Hindi ito mayayanig. Ang sinaunang selyong ito. Pagsasama ng dalawang pamana. Nagugulo ang mga guhit ng pormasyon. Pagsasanib ng dalawang lakas. Direktang atakihin ang sentro ng pormasyon. Nawasak ang sentro ng pormasyon. Gumuho ang dakilang pormasyon. Saan pa kayo tatakas, mga natitirang rebelde? Hindi maganda, may tambang din sa labas. Mag-ingat kayo, umiwas kayo dali. Napakalakas na kapangyarihan. Pamana ng Dao. Ako mismong general ang kikilos. Isang karangalan ito para sa inyo. Ang tunay na katawan ng general ng makalangit na Dao. Direktang pagsubok. Napakalaki ng agwat sa lakas. Ano, bakit napakalakas niya? Maging ang kanyang pisikal na katawan ay napakalakas din. Pagbasag ng eteryal na enerhiya ng espada. Makalangit na Dao, ako. Makalangit na Dao. Eteryal na ugat ng espiritu. Ganito lang pala kasimple. 3 pulgada sa kaliwang tadyang ang kanyang kahinaan. Teknik ng Dao at sarili. Masusunod, tikman mo ang kamao ko. Nagtulungan ang 3 para paatrasin ang general. Inilabas na ang alas. Binaligtad ang sitwasyon. Ipinagtanggol ng kalawanging talim ang kanyang Panginoon. Nagsisimula nang magpakita ang kakaibang kilos. Pagsasanib ng dalawang lakas. Direktang tinamaan ang kahinaan. Teknik ng eteryal na pagbasag ng hangganan. Ganap na pinakawalan ang pinagmumula ng lakas. Pagbaba ng banal na kidlat sa mundo. Hindi ito kayang harangan ni Xuanwu. Tumakas ang 3. Hindi kayo makakatakas. Sa ilalim ng makalangit na Dao. Ang lahat ay mga langgam lamang. Season 2 Episode 3. Nasugatan si Xuanwu. Ayos lang ako. Magpahinga muna tayo sandali. Hindi maganda, ito ang lambat ng langit at lupa. Sinalyuhan niya ang buong lambak. Saan pa kayo tatakas ngayon? Kung hindi makakatakas, lalaban tayo. Xuanwu, harangan mo sila sa harap. Sunod-sunod na pag-atake ng eteryal na enerhiya ng espada. Umatras siya, nasa atin na ang kalamangan. Ganito lang ba talaga ang kaya mo?
General ng makalangit na dao. Ganap na pinakawalan ang pinagmumulan ng lakas. Binaligtad ang sitwasyon. Natatanggal ang kalawang sa talim. Nagpakita na ang banal na talim. Ate Yanran, protektahan mo ako. Bigyan mo ako ng oras. Nagpapadala ng lakas ang banal na talim. Biglang tumaas ang lakas. Paghatol ng makalangit na dao. Binulot na ang parusa ng langit. Nasa bingit ng buhay at kamatayan. Ito ang espada ng parusa ng langit. Nawasak ang kalasag, sinalag ng direkta ang parusa ng langit. Ako ang haharang. Ako ang haharang. Sinalag ito ng kalawanging talim. Nagulat ang lahat. Naharangan natin. Lene. May kahinaan sa kanyang kaliwang bahagi. Ganito lang ba talaga ang kaya mo? Parusa ng langit na naman. Biglang tumaas ang lakas ng pinagmulan. Makalangit na dao. Yun Fuyaw. Sinasanggalang ng tatlo ang isa't isa. Nakikipaglaban ng magkakasama. Pag-isa ng tao at ng talim. Lalong lumalakas. Isang mortal na buto, nagawa ngang makayanan ang parusa ng langit. Hindi mo inaasahan yon, no, marami pa ito. Makalangit na dao. Siyam na tebas ng parusa ng langit. Paparating na ang huling atake. Siyam na tebas ng parusa ng langit. Unang tebas. Ikalawang bahagi, Episode 35. Naharangan. Naharangan ang unang tebas. Lalong lumakas ang kapangyarihan nito. Mukhang kapana-panabik ito. Ikalawang tebas ng parusa ng langit. Hindi maganda ito. Paparating na ang ikalawang tebas. Xuanwu. Nangahas ka siyang saktan. Langgam, nais mo bang mamatay? Ikatlong tebas, paglipol. Ang lakas ng ikatlong tebas ay pinagsamang lakas ng unang dalawa. Bumukas ka, ethereal na harang, protektahan kami, tatak ng Phoenix ng B. Eight. Minghong, tulungan mo ako. Talim ng Minghong. Ang sinaunang talim ng Minghong. Nagmula sa parehong hurno ng espada ng Xuanyuan. Nagtataglay ng sariling espiritual na talino. Ang talim nito ay lumalaban sa langit. Isang napakalakas na sinaunang banal na talim. Ikalawang season, episode 36. Talim ng Minghong. Talagang umiiral na ang talim ng Minghong. Ikaapat na tebas, pagputol. Hindi maganda ito. Pinupuwersa niya ang ikaapat na tebas. Mabuhay pa ang ilusyon. Hindi pa siya ganap nagising, kulang pa ang kanyang lakas.
Pagpapalakas ng kapangyarihan ng eteryal na ugat. Umaalinggaw ang tatak ng Phoenix ng di. Mawasak ka. Nalabanan ng ika-4 na Tebas. Makalangit na daw. Langit. Ay. Ito pala ang tunay na lakas ng talim ng Minhong. Nag-aalinggaw ang tatak ng digmaan at ang talim. Nabubuo na ang pisikal nitong anyo. Minhong. Impossible. Ganyan nga. Sa wakas, ganap na itong nagising. Ganap ng kinilala ng talim ng Minhong ang kanyang Panginoon. Ika-6 na Tebas. Ika-7 Tebas. Hindi maganda magkasunod niyang pinakawalan ang 2 Tebas. Masira. Nawasak ang 2 Tebas. Napakalakas. Makalangit na daw. Ika-8 Tebas, paglipol ng kaluluwa. Ang lakas ng Tebas na ito ay ang pinagsamang lakas ng unang 7. Mawasak ka. Ang aking mahiwagang kagamitan. Makalangit na daw. Papatayin kita. Naging isang dragon siya. Lintik, napakaraming mahiwagang kayamanan at kagamitan. Mabuti na lang at hindi natin siya binigyan ng pagkakataong gamitin ang kanyang huling atake. Kayang sumipsip ng espiritual na enerhiya ng talim ng Minhong. Lalong lumalakas habang lumalaban. Ate Yanran. Para sa'yo ito. Salamat. Huwag ka nang magpasalamat, magkasama naman tayo sa sekta.